Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw po, Miss Winnie. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Luna. Tubong Samar po ako pero nakipagsapalaran sa Maynila para kumita ng malaki noong kabataan ko. Ang kwentong ibabahagi ko po ay karanasan ko nang lumipat kami ng tirahan. Meron na po akong asawa at 3 anak. Sa ngayon, 50 anyos na po ako at nakilala ko ang aking asawa na si Benji nang nagtatrabaho siya sa Maynila. Pero dahil sa hindi naman niya kabisado ang trabaho sa syudad, napagdesisyonan naming umuwi sa probinsya nila sa may Legazpi. Gusto niya sana na sa probinsya namin umuwi pero hindi ako pumayag. Marami kasi akong karanasan doon na ayaw ko nang balikan pa. Wala akong inilihim sa aking asawa dahil alam niya kung ano ang aking nakaraan. Isang gabi ginising ako ng aking asawa dahil nanaginip daw ako ng masama. Ang totoo po, ang palaging laman ng aking panaginip ay ang bagay na tinakasan ko noon. Humihingal ako at pawis na pawis nang bumalikwas ng bangon. Okay ka lang ba, mahal? Namumutla ka at pawis na pawis. Punasan ko lang ang pawis mo. Pahingi ako ng tubig, please. Oo, sige. Heto na. Uminom ka ng dahan-dahan. Salamat, mahal. Ano ba nangyari sa'yo? Umuungol ka ng umuungol. Akala ko magiging aso ka na eh. Sira ka talaga. Binangungot na nga ako, nagagawa mo pang magbiro. Sorry na. Pero seryoso, mahal. Ano bang nangyari sa'yo? Nanaginip na naman ako. Ano bang panaginip mo? Nadagdagan tayo ng anak? Sira ulo ka talaga, Benji. Seryoso ko. Masama ang naging panaginip ko. Sorry na. Gusto ko lang pagangin ang loob mo. Ano ba kasi yung panaginip mo? Kinakabahan ako. Sa panaginip ko kasi may nakita akong babae. Nakasuot siya ng itim na damit na may hood. Natatakpan ng hood ang mukha niya kaya hindi ko makita. Ang alam ko lang, babae siya base sa boses at sa mahahaba niyang mga kuko. Babae? Anong ginagawa ng babae? Nakita ko siyang nagri-ritual. Ritual? Madilim yung lugar at ang tanging nagsisilbing liwanag ay yung mga kandilang nakasindi. Nagre-ritual siya? Para saan? Nagre-ritual siya na parang sa pangungulam o pambabarang. Ano? Diyos ko, mahal. Grabe nga ang panaginip mo. Natatakot ako, mahal. Baka pangitain na ito na bumalik ako sa pambabarang. Ayoko nang bumalik. Tinalikuran ko nang gawain yun dahil ayoko nang manakit ng tao. Relax ka lang. Panaginip lang yun. Malamang iniisip mo lang yan bago ka matulog. Kaya napanaginipan mo. Hindi ko magawang mag-relax. Paano kung pangitain yun na may mangyayaring hindi ko makokontrol? Panaginip lang yun at walang kahulugan. Ano ka ba? Huwag mong isipin ang mga ganung bagay. Hindi ko magawang ipagsawalang bahala. Kakaiba talagang kinilos ng babae sa panaginip ko. Bawat tusok niya sa hawak na manika, damandam ako. Tama na yan ha. Huwag mo nang isipin yun. Matulog ka na uli. Nandito lang ako. Hahawakan ko ang kamay mo para hindi ka matakot. Mahal, umihip ng malakas ang hangin oh. Nakita mo ba yun? Nagbukas sarang pinto ng kwarto natin. Masama kasi ang panahon ngayon. Hindi ba maulan buong maghapon? Hindi ko lang naisara na maayos ang pinto kasi lumabas ako kanina para pumunta sa banyo. Sandali nga't isasara ko na para hindi hanginin. May tao sa labas ng bintana. Ano? Sigurado ka ba? Sigurado ako sa nakita ko. Maitim siyang tao pero hindi ko alam kung babae siya o lalaki. Pero nakita kong parang may sungay siya. Parang niluloko mo lang ako, Luna eh. Gumaganti ka lang yata sa biro ko eh. Wala naman ah. Saka medyo madilim sa labas dahil gabi pa. Paano mo naman makikita? Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Anong mapapala ako? Nakita ko nga. O siya, dito ka lang. Kukuha lang ako ng sundang. Ang mga anak natin, Benji. Baka may kung anong gawin sa kanila. Gigisingin ko si Gio, sandali. Wag na. Ako na lang. Pupuntahan ko sila. Anak ng teteng, ngayon pa nagluko ang ilaw. Nagpapatay sindi pa. Magba-brown out yata dahil sa sama ng panahon. Benji, hindi ako makagalaw. Nakalabas ka na ba ng kwarto?
Hindi kita makita, mahal. Masyado madilim. Tuluyan na nag-brown out. Anong nangyayari? Bigla na lang nanigas ang katawan ko. May tao sa likod mo. Umilag ka. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala naman tao sa likuran ko. May malaking anino ng alupihan. Hinahabol ka niya. Benji! Ha? Wisit na. Saan? Ano ba? Kung ano-ano nakikita mo eh. Wala nga tayong ilaw. Paano mo ba makikita ang mga sinasabi mong yan? Nag-hallucinate ka ba? Tigilan mo yan. Nay, Tay, ano bang ginagawa nyo? Pinapatay-sindi nyo ba ang ilaw kanina? Nagising tuloy ako. Ang sakit kaya sa mata. Bubuksan ko na. Ay, brownout ba? Gio, may tao sa labas ng bahay. Nakita ko kanina. Ano po bang sinasabi nyo? Baka kapitbahay yan na naalimpungatan din dahil brownout po. Lalabas lang ako para tignan ang sinasabi ng nanay mo. Wag na. Baka kung anong mangyari sa'yo. Dito lang tayo. Saglit lang ako. Tay, wag na po. Hindi pwede. Paano kung pasukin tayo dito? Mahal, saan mo nakita yung tao? Sa labas ng bintana ng kwarto natin. Ayun, nandun pa rin siya. Nakatingin sa gawin natin. Bantayan mo dito, Gio ha. Pupuntahan ko lang ang taong yon. Sino siya para guluhin tayo sa pamamahay natin? Tay, wag na po sabi. Pabayaan nyo na po, taalis din yan. Anong wag na? Paano kung patay na lang tayo dito? Mga nakasingot ba kayo ng pinagbabawal na gamot? Panakot lang po yan sa mga ibon eh. Ayun oh, nakikita kapag naliliwanagan ng kidlat. Kayo pa nga pong gumawa niyan eh. Tignan nyo, iilawan ko ng flashlight ha. Ay, scarecrow lang pala. Akala ko kasi kung ano na eh. Ay naku, matulog na nga po kayo. Hindi ako pinatulog ng agam-agam na yon, Miss Sweeney. Gabi-gabi akong nananaginip sa babaeng nagriritual, pati ang pagiging tamang hinala na palaging may tao sa labas ng bahay namin kahit wala naman. Ang isipin pa lang na binabalikan kong muli ang ganoong gawain ay kinikilabutan na ako. Matagal ko nang tinakasan ng pambabarang para hindi na maipasa pa sa mga susunod na henerasyon sa aming pamilya, lalo na sa anak kong si Gio. Lumaki si Gio sa kanyang lola na isang mambabarang at kinamatayan na ang gawaing ito. Umuwi lang siya sa amin nang mamatay ang lola niya dahil wala na siyang kasama sa bahay. 17 years old lang ako nang isilang ko si Gio. Ang aking namayapang ina na si Lani ang nag-alaga sa kanya habang nagtatrabaho kami noon ni Benji sa Maynila. 3 taon na namin siyang kasama noon pero malayo pa rin ang loob niya sa amin ng kanyang ama. Nay, papasok na po ako. Mag-iingat ka anak. Magkasabay ba kayo ng kapitbahay nating schoolmate mo na pumasok? Sino po sa kanila? Yung lalaki po ba? Aba, syempre yung lalaki. Bakit may sinasabay ka bang babae? Huwag mo nga kine-question yung anak mo. Baka mahiya yan, hindi na isabay si Angela. Tatay naman, ang sama ng iniisip. Nililigaw mo ba si Angela? Naku, mag-aral ka muna ha. Igapang mo ang sarili mo nang hindi ka matulad sa akin. Benji, nandyan na naman tayo sa usapan na yan. Wala po kaming relasyon, magkaibigan lang po kami. Sus, yan din ang sinabi ko noon. Tignan mo naman, nagkaanak ako ng 3. Hindi naman po lahat kagaya nyo. Kung ano man po ang gawin ko, sarili ko po ito. Oo, tama na. Baka mauwi na naman kayo sa pagtatalo. Parehas pa naman kayong mainitin ng ulo. Anak, ayos naman ba ang pagpasok mo sa school? Ayos naman po. May mga kaibigan ka na ba? Balita ko kasi nagsilipat ng bahay ang dati mong mga kaibigan. Pumapasok po ako para mag-aral, hindi po para makipagkaibigan. Kita mo sagot ng batang to. Pilosopo ka. Benji, ano ka ba? Ganyan talaga ang mga bata ngayon. Ganyan talaga ka bastos? Hindi ka ba marunong sumagot na maayos? Hindi kita pinalaki ng ganyan ha? Hindi naman po kayo nagpalaki sa akin kundi si Lola. Sira ulong batang to ah! Benji, bakit mo naman sinuntok? Huminahon ka nga. Ayos ka lang ba anak? Huwag niyo po akong hawakan. Aba, talagang ginagalit ako ng batang to. Luna, kunin mo nga yung sinturon ko nang mahagupit ko to. Kumalma ka lang mahal. Baka atakihin ka. High blood ka pa naman. Ganyan ka ba pinalaki ng lola mo?
Sa pagkakatanda ko hindi. Kung nakikita ka lang ng lola mo, baka kinulam ka na. Benji, tigil na! Alis na po ako. Oo, sige. Mabuti pa nga at umalis ka na. Ingat ka ha. Bakit mo ba kinakampihan niyang panganay mo? Kaya lumalaki ang ulo eh. Umupo ka nga muna. Pinapagod mo ang sarili mo eh. Intindihin mo na lang muna si Gio. Hindi natin siya nakasama ng ilang taon. Siyempre malayo ang loob niya sa atin. Kaya nga tayo bumabawi eh. Di yun ang punto ko. Ang punto ko nagiging basto siya makipag-usap. Ano bang akala niya sa atin? Mga barkada niya lang? Huminga ka nga ng malalim. Masyado kang galit dyan eh. Hayaan mo muna siya. Matalino ang anak mo. Darating ang araw na maiisip niya rin ang mga mali niya. Ay naku Luna, napakabait mo kasi masyado kaya pati anak mo binabastos ka na. Uminom ka nga muna ng tubig. Baka atakihin ka pa eh. Pupunta ka pa sa bahay ng amo mo, hindi ba? Oo, kulang na ang supply ng mga pagkain para sa mga alaga nila eh. Kailangan ko ring i-report sa kanila ang mga baboy na pwede nang katayin. Napakarami ring umorder ng karneng baka. Karneng baka? Nagbebenta na sila ng karne? Akala ko ba literal na ginagatasan lang nila? Simula nang lumago ang negosyo nila, pinasok na rin nila ang pagsusupply ng karne sa palengke. Masipag din ang amo kong babae na si Ella, kasama yung pinsan niya na siyang driver. Ayos, mukhang tataas ang sahod mo niyan ah. Sana nga, nang hindi na tayo kapusin sa budget. Mag-aaral na rin ang iba pa nating anak. Kakayanin kaya natin? Kakayanin natin basta hindi ka lang maha-high blood. Seryoso kaya ako? Ikaw naman hindi na mabiro. Sige na, umalis ka na. Yang baon mo nasa lamesa, dalhin mo na. Huwag kang papagutom ha? Para ka namang sinanay eh. Ayaw mo ba? Siyempre gusto. Yan ang gusto ko eh. Caring. Caring ka dyan. Sige na, mag-aasikaso pa ako ng mga anak mo. Yang panganay mo kakausapin ko yan pag-uwi. Pagsasabihan ko yon, bukas mo na kausapin. Parang hindi ka naman dumaan sa pagkabata. Sabi nga ng nanay mo, kaugali mo raw yan. Naamin ko naman, pero mas malala siya. Umalis ka na, ingat ka sa biyahe. Iba mong usapan eh. Sige na nga, alis na ako. Kiss ko. Napakapilyo mo talaga. Napagdesisyonan namin na tumira sa probinsya ni Benji. Ilang taon na rin kami dito. Tagapag-alaga siya ng mga alagang hayop ng pamilya Ramirez. Kilala silang mayaman dito sa aming lugar. Marami silang negosyo. Nag-e-export na rin sila ng mga karne ng hayop. Maayos naman ang pagpapasweldo sa kanya at tiwala naman ang kanyang mga amo sa husay ng aking asawa. Problema nga lang talaga namin ay ang panganay namin na si Gio. Kung minsan napipikon din ako sa ugali niya, pero iniintindi ko na lang, bata pa kasi. Kinabukasan, hindi pa rin nagpapansinan ang mag-ama. Abala naman ako sa pagpapakain ng aking kambal na babae. 4 na taon na sila at malapit nang mag-aral, kaya doble kayod kaming mag-asawa. Gio, bantayan mo muna ang mga kapatid mo ha. Kailangan ko lang magbenta sa palengke para may kainin tayo mamaya. Ako na naman? Bakit ba hindi ikaw? Kung gusto mo ikaw ang maglako nitong mga gulay, kailangan nating kumayod at next year sabay-sabay na kayong mag-aaral. Nasaan po ba si tatay? Huwag mong asahang mag-aalaga yun dahil abala yun magtrabaho. Di dalhin niya mga anak niya sa farm para habang nagtatrabaho nagbabantay din siya ng mga anak niya. Saglit lang naman akong mawawala, Gio. Inuwan niyo lang ba ako para mag-alaga ng mga anak niyo? Ginagawa niyo akong katulong eh. Sumusobra ka na ha. Aray, bakit niyo po ako sinampal? Para kang si tatay. Pareho kayo nananakit. Magtatanong ka pa? Sa tingin mo bakit? Baka trip ko lang. Ayusin mo yung ugali mo ha. Babantayan mo lang ang mga kapatid mo, nahihirapan ka. Hindi ganyan ang pagpapalaki ng lola mo sa'yo ha. Hinihingan ka lang ng konting oras, ipagkakait mo pa. Bakit kasi akong kailangan mag-alaga sa mga yan? Ako nga hindi nyo inalagaan eh. Kaya nga kami bumabawi sa'yo, hindi ba? Kapag may gusto kang kainin, binibigay namin. Kapag may gusto kang bilhin, kahit hirap kami, sinusubukan naming bilhin, masunod lang yung kapritsyo mo. Di sana, hindi na lang... Dito na ako. Bakit parang nag-aaway kayo?
Benji, bakit umuwi ka kagad? Masama ang pakiramdam ko kaya umuwi muna ako. Iniwan ko muna si Castor dun sa trabaho. Nangangalumata ka, Benji Ano bang ginawa mo? Tingin ko dahil sa init ng araw. Init ng araw maaga pa. Samahan na nga kita sa kwarto. Magpahinga ka muna. Gio, ihanda mo nga ang higaan. Ano ba yan? Gio, wag mo ulit akong umpisahan. Hindi pa tayo tapos. Bilisan mo na. Ito na po. Benji, ano bang nangyayari sa'yo? Nahihilo ko. Parang umiikot ang paningin ko. Nakailang suka rin ako kanina Sobrang sakit ng tiyan ko. Nakailang beses nga ako sa banyo kasi akala ko kailangan ko lang dumumi pero wala namang lumalabas. Kulang ka lang sa alak siguro. Seryoso ko. Naku, nakakatakot yan. Seryoso ka na pala, Benji. Gio, tulungan mo ako. Bumagsak ang tatay mo. Benji, ayos ka lang ba? Gio, ano ba? Bilisan mo. Tay! Tay! Ano nangyari sa'yo? Hindi ako makatayo. Tulungan po kita. Nay, paalalay lang po. Tay, malapit na po tayo sa higaan. Magpahinga ka muna. Gutom ka na ba? Gusto mong kumain? Okay lang ako. Ipapahinga ko muna to. O sige, pahinga ka na ha? Ikaw, Gio, kung ayaw mong bantayan ng mga kapatid mo at antabayanan ng tatay mo, ikaw ang maglako ng gulay. Hala, si nanay naman Kung ayaw mo, bantayan mo yung tatay at mga kapatid mo. Saglit ko lang naman itong mabibenta. Kapag may inuutos ang tatay mo, sundin mo. May magagawa pa ba ako? Susunod ka o pababalikin kita sa lugar ng lola mo? Tignan natin kung makatagal ka sa ugali ng mga tito at tita mo ron. Susunod na po. Ako na pong bahala dito. Kahit ayaw kong iwan sina Benji at Gio dahil baka mag-aaway lang sila, napilitan akong pumunta sa palengke para ibenta ang mga gulay na dala ko. Sa awa naman ng Diyos ay naubos kagad, kaya nagmadali akong umuwi ng bahay. Hindi talaga ako mapakali dahil sa paulit-ulit kong panaginip tungkol sa barang at ngayon naman ay sa kalagayan ng aking asawa. Naabutan ko si Gio na nagpapakulo ng tubig sa takuri at nang mainit na ay inilagay ito sa plangganita. May puting bimpo sa loob nun kaya kinutuban na ako sa nangyayari. Anong gagawin mo, Gio? Para kanino yan? Ay, salamat naman po nandito na kayo, Nay. Para po ito kay tatay. Nilalamig daw siya at nangangatog. Nakailang beses na rin siyang bumalik sa banyo dahil masakit daw ang tiyan niya. Tulungan na kita. Ako na po, Nay. Sabay na lang tayong pumasok sa kwarto niyo. Ano bang nangyayari sa tatay mo? Naku naman. Hindi kaya nabarang po si tatay? Anong ibig mong sabihin? Wala naman po. Naisip ko lang. Kasi biglaan po ang pagkakasakit niya Mabait ang tatay mo at palabiro sa ibang tao. Wala siyang kaaway. Maliban na lang sa'yo. Huwag mong sabihing tinuruan ka ng lola mo ng panggagaway. Hindi ko po magagawa yun kay tatay kahit may alam ako sa pambabarang. Kahit nag-aaway po tayo, hindi ko magagawang magtanim ng sama ng loob. Utang na loob, Gio. Huwag mong sundan ang yapak ng lola mo. Mabuti pa tawagin mo si Kapitan. Pahiram ka mo ng sasakyan at dadalhin natin ang tatay mo sa ospital. Hindi pwedeng lumala ang sakit niya. Sige po, daan-daan po sa tubig. Baka matapon po sa inyo. Kainis! Ang sakit ng tiyan ko! Mahal, kumusta ka na? Masama raw ang pakiramdam mo? Oo, mahal. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ako nagpabalik-balik sa banyo. Ang sakit ng tiyan ko. Kinakabahan na ako. Ilang gabi na akong binabangungot tapos ganito pa ang nangyari sa'yo. Magpa-check up na tayo. Huwag na, kailangan ko na magpahinga. Lumayo muna kayo ng mga anak mo sa akin at baka mahawalan kayo. Simpleng lagnat lang ito. Sandali lang kukuha ko ng thermometer para matignan natin ang temperature mo. Nasaan na naman ang anak mo? May inutos lang ako sa kanya. Naku Benji, ang taas ng lagnat mo. Hindi to normal. Kailangan na nating pumunta sa ospital. Luna, nagiging OA ka. Lagnat lang to. Lagnat? Sobrang dami na nga ng kumot tong ginagamit mo. Diyos ko, ang lamig ng mga braso at kamay mo.
Pwede ba kuhanan mo ako ng lalagyan? Nasusuka na naman ako eh. Hindi na ako makatayo na maayos. O hayan, tapos sasabihin mong simpleng lagnat lang? Itong maliit natin na timba, dito ka na lang sumuka. Pupunasan na lang kita ng mainit-init na tubig para maibsan ang lamig ng katawan mo. Tinamahan niya ata ako ng matindi. Trangkaso na yata talaga ito. Nagawa mo pang tumawa? Talaga naman, wala ka namang sinusuka kundi tubig lang. Ano bang nangyari kanina? Meron ka bang hindi kinukwento sa akin? Nay, nasa labas na po si Kapitan. Lumabas na raw po tayo at sila na ang aalalay kay tatay. Dito ka lang, Gio. Bantayan mo ang mga kapatid mo. Utang na loob, huwag ka munang magreklamo o magsimangot dyan. May sakit ang ama mo. Wala naman po akong sinasabi ah. Nang gabing yon, Miss Winnie, sinamahan ako ng aming kapitan at ng isa sa mga tanod papunta sa kabilang bayan para mapacheck up ang asawa ko. Kahit papaano kasi naging kaibigan si kapitan ng aking asawa. Palakaibigan po talaga kasi si Benji. Habang sinusuri siya ay panay ang dasal ko na sana hindi naman malala ang sakit niya. Kilala ko ang aking asawa. Kahit may nararamdaman siya ay hindi siya titigil sa pagtatrabaho, kaya naman kung may sakit siya, alam kong mamimilit pa rin yan para makapasok. Isa pa ay hindi namin kakayanin na mamroblema pa sa kalusugan. Masyado nang mahirap ang buhay para sa amin. Pinauwi kami ng doktor nang lumabas na ang resulta na wala namang problema sa lab results niya at binigyan na lang ng gamot para sa lagnat. Salamat po, Dok. Normal naman pala ang resulta. Bakit kaya siya nanlalamig at sumasakit ang tiyan? Luna, ano balita? Anong sabi ng doktor? Kapitan, sabi po ng doktor ay normal naman ang findings nila. Pagpahingahin na lang daw siya. Binigyan din kami ng reseta ng mga gamot na kailangan bilhin. Ganon ba? Mabuti na lang at maayos lang ang lagay niya. Bakit daw siya nagkakaganyan? Sabi ng doktor baka overfatigue daw ho eh. Gumawa na rin si Doc ng medical certificate para patunay na kailangan niya ng bed rest. O sige, kung madi-discharge na siya, mauna na kayo. Ipagmamaneho kayo ng driver ko. Aasikasuhin ko muna rito ang nagastos. Ito po, Kapitan. May konti akong naipon. Pasensya na kayo. Yan lang ang nakayanan ko eh. Kung kulang yan, baka pwedeng abonohan niyo muna tapos uunti-untiin ko na lang ang bayad sa inyo. Ay, hindi na kailangan, Luna. Para saan pa't naging kapitan ako kung hindi ko kayo matutulungan? At saka, naitawag ko na ito sa munisipyo. Tutulungan nila tayo sa gastos. Kung ako sa'yo, ipambili mo na muna yan ng gamot na iinumin niya ngayong gabi. Salamat po talaga, Kap. Pasensya na sa abala, ha? Walang anuman. Pero, Luna, sa tingin ko, kailangan mong i-report sa amo niya ito para naman mabigyan din siya ng panggasto sa pagpapagamot. Tutal, sila ang pinakamayamang pamilya sa lugar natin at nangyari ang pagkakasakit ni Benji sa lugar nila. Opo, gagawin ko po yan. Ito, Luna, huwag mo sanang mamasamain ha. May kilala akong albularyo sa kabilang bayan. Kung hindi pa rin gagaling si Benji sa mga gamot, pwede mo akong lapitan. Salamat po. Mauna na po muna kami para makapagpahinga na si Benji. Pasensya na po talaga sa storbo. Walang anuman. Itong sinumpaan kong tungkulin kaya walang problema. Lagi kang makakaasa sa akin. Miss Winnie, hindi ko alam ang gagawin sa paulit-ulit na sumasagi sa isip ko na baka kaya nananaginip ako ng masama ay dahil baka may darating na masamang balita. Pero paulit-ulit ko rin naman yung iwinawaksi. Ang nakaraan na yon ay bagay na ayaw ko na sanang balikan pa. Tinulungan kami ng mga staff sa ospital para maisakay si Benji sa tricycle. Hindi kasi makakapasok ang van nila sa lugar namin dahil sa makipot na daan. Nakatulog naman na si Benji. Yun nga lang ay halos yakapin ko na siya para lang mabawasan ang pangangatog niya. Napakasakit makitang naghihirap ang mahal mo sa buhay. Para kang tinutusok ng ilang palaso sa harapan at likuran at wala kang ibang magawa kundi ang pagmasdan na lamang sila. Nay, ano raw balita kay tatay? Mamaya ka na magtanong, baka pwede mo kaming tulungan. Alalayan mo kami ni Mang Emer, yung driver ni Kapitan. Ipapasok natin ang tatay mo sa bahay papunta sa kwarto. Sige po. Dahan-dahan lang. Oops!
Okay. Salamat, Mang Emer. Pasensya ka na at naistorbo ka pa, ha? Bakit po namumutla si tatay? Ano pong sabi sa ospital? Wala namang nakita sa resulta. Kailangan niya lang daw magpahinga. Pasensya ka na, anak, ha? At naistorbo ko ang tulog mo. Magpahinga ka na rin. Nakatulog naman na po ako. Ikaw po ang magpahinga. Inumaga na po kayo eh. Malamang wala pa po kayong tulog. Ako na pong magbabantay sa kanya. Hindi na. Sasabayan ko na siyang matulog. May pasok ka pa, hindi ba? Opo. Pwede ba kitang utusan? Dalhin mo muna ang kambal sa tita mo. Kamo may sakit ang kuya niya. Baka kasi mahawa eh. Dadalhan ko na lang ng pagkain. Dadaan ako ron mamaya pagkakausap ko sa amo ng tatay mo. Okay po. Ako na pong bahala. Pasensya ka na, anak, ha? Ito nga palang pera, pambaon mo. Babawi na lang ako sa susunod, ha? Sige po. Una na kami ng kambal. Mag-iingat ka. Ilang oras lang ang pahinga ko noon, Miss Winnie. Hindi pa ako nakakakumpleto ng maayos na tulog dahil sa panakanakang pagdaing ni Benji. Pinapunta ko ang tiyahin ni Benji na nakatira malapit lang sa bahay namin. Sa kanya ko dapat ihahabili ng mga bata pero alam kong mahihirapan siya sa kulit ng mga ito. Kailangan ko kasing puntahan ang amo ni Benji upang ma-report at humingi na rin ng tulong. Pagkarating ko sa bahay ng amo ni Benji na si Ella ay pinagbuksan at pinapasok naman ako ng kasambahay niya. Naabutan ko siyang tumatawa kasama ang isang lalaki. Hindi pamilyar sa akin ang lalaking yun pero natigil sila nang makita ko. Good morning, Madam Ella. Ako nga po palang asawa ni Benji. Oo, kilala kita. Balita ko hindi raw nakapasok si Benji sa farm. Anong nangyari sa kanya? Yun nga po ang dahilan kung bakit ako pumunta rito eh. Hindi po siya makakapasok. Ito po ang medical certificate na galing sa doktor. Okay. I see. I hope he gets well na, ha? Bakit po kayo nakangiti? Ha? Hindi ah. Naku, pasensya na kung yan ang iniisip mo. May pinagkakwentuhan lang kasi kami kanina ng pinsan ko. Driver ko rin siya eh. Si Miguel, kakilala rin niya ni Benji. I didn't mean to sound harsh, ha? Ano nga ulit ang pangalan mo? Luna po. Okay Luna. Anything else that I can do? Baka po pwedeng makahingi ng pambili ng gamot ni Benji. Kapos po kasi kami ngayon eh. At saka sabi ng doktor overfatigue daw po ang nangyari. Hay, teka lang. Bakit parang ang tunog sa akin ay sinisisi mo ko? Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Sa totoo lang, Luna, hindi ko gustong magkasakit siya. Kung tutuusin siya ang may-ari ng katawan niya, hindi ko makokontrol ang mga ganong bagay at alam mo kung paano magtrabaho si Benji. Gaya nga po ng sabi ko, wala po akong sinisisi. Humihingi lang po ako ng tulong. Hindi eh, parang ibang dating sa akin ang pagkakasabi mo. Alam mo, ayaw ko ng gulo ha. Masakit yan sa ulo. Kung pera lang ang kailangan mo, bibigyan kita. Tumutulong naman ako sa mga taong mahihirap at walang makain kagaya nyo. Grabe naman kayong magsalita. Akala nyo ba binibili nyo na kami? Huwag na lang, sa inyo na lang ang pera nyo. Ang sama pala talaga ng ugali nyo. Ako? Masama ang ugali? Kung ganun ako, hindi na sana nakaapak ang marumi mong paa sa mansyon ko. Isa pa, ikaw ang nauna sa ating dalawa. Kahit pangit ang asawa mo ay mahalaga siya sa amin. Ayaw naman namin siyang magkasakit. Sino na lang ang mag-aalaga sa mga hayop namin na kamukha niya? Madam, wala kayong karapatang laitin ng asawa ko. Kahit ganun yun, masipag siya at mahal niya ang trabaho niya. Isa pa, hindi magkakasakit ang asawa ko kung pinapasahod niyo ng tama, pinapakain sa tamang oras at hindi pinagtatrabaho ng sobra sa 8 oras. Umuwi na nga lang ang asawa ko para matulog eh. Pero maliban doon, wala na siyang nagagawa. Wala nga kayong day off eh. Wow, ang galing mo rin ano. Ang tapang mo rin talaga para sabihin yan sa akin. Kung hindi dahil sa asawa ko na naaawa dyan sa asawa mo, hindi na sana kayo nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Akala mo ba ganun-ganun lang magpalakad ng negosyo? Sa bagay, mukha namang wala kang alam eh. Para sabihin ko sa inyo, noong kabit pa lang kayo ni Sir Roger, matagal nang naninilbihan ang asawa ko sa kanya. Dahil sa asawa ko, lumago ang negosyo ng asawa niyo ngayon. Pwisit kang babae ka! Aray, bakit niyo ako sinampal? Nakakapikon na kayo ah! Sino ka para sabihan akong kabit?
Akala mo kung sino ka? Mukha kang ang pulubi. Walang pinag-aralan. Hindi baling wala akong pinag-aralan. Hindi naman ako kasing cheap nyo. Asawa lang naman kayo ng mayaman pero hindi talaga kayo ang mayaman. Akala mo kung sino to? Oo, wala akong pinag-aralan. Ano naman ngayon? Gusto niyong ipakita ko sa inyo kung paano ang manapak? Sapul talaga yung mukha niyong makapalang makeup. Guard, palabasin niyo nga itong squatter dito. Hindi mo ako kailangang ipagtabo yan. Kaya kong umalis mag-isa. Akala mo kung sinong maganda? Idedemanda kita ng trespassing. Idemanda nyo. Ire-report ko rin sa Dolly ang mga ginagawa nyo sa mga trabahador nyo. Tignan natin kung sinong sisilipin ng korte sa ating dalawa. Buisit ka? Lumayas ka rito! Sobrang nagngingit-ngit ako sa galit, Miss Winnie. Ako kasi yung tipo ng babae na wala akong pakialam kung masaktan o malait ng iba basta hindi ang mga mahal ko sa buhay. Sumabog ako nang laitin niya ang aking asawa. Sino ba siya sa akala niya? Pero naisip ko rin na sana nilunok ko na lang ang pride ko para natanggap ko ang pera at naipambili ng gamot. Hindi ko yun sinabi kay Benji. Kapag gumaling na lang siya, tsaka ko na lang sasabihin. Ilang araw na ang lumipas pero hindi pa rin gumagaling si Benji. Kaya nangangamba na talaga ako. Diyos ko, Benji, hindi ko na alam ang gagawin. Bakit hindi ka pa rin gumagaling? Hindi naman tayo nagmimintis ng gamot pero wala pa ring pagbabago. Hindi ko rin alam, Luna. Mamamatay na yata ako. Kapag nangyari yun, ibalot nyo na lang ako sa banig at ilibing ka agad Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Nakakainis ka na. Nagagawa mo pang magbiro. Nasusukan na naman ako. Dito po, Tay. Isukan niyo lang po. Hahagurin ko ang likod mo. Gagaling ka rin. Hindi kami susuko kaya dapat ikaw rin. Sandali. Ano yan? Nay, tingnan mo yung sinusukan ni Tatay. May halong itim at malapot na likido. Benji, bakit ganyan yan? May nakita kong itim na sinulid. Nakita ko rin po yun, Nay. Hindi kaya... Sobrang sakit ng tiyan ko. Halos mga sinulid at malapot na likido ang sinusuka mo. Benji, binabarang ka. Malinaw nga po, Nay. Gawa nga ito ng mambabarang. Bakit ngayon lang natin napansin? Pasensya na, Benji, kung ngayon lang namin nalaman. Pilit kong iniisip na normal lang tong sakit mo at walang kinalaman sa pambabarang. Pasensya na ako, naging pabigat ako sa inyong mag-ina. Hindi niyo po kailangan humingi ng sorry, Tay. Ako nga po ang dapat manghingi ng sorry dahil pasaway ako sa inyo. Pinagsisisihan ko na po. Umamin ka nga sa akin, Benji. Sino ang gumawa nito sa'yo? Sino sa tingin mo ang gumagawa nito? Nay, huminahon po muna kayo. Magtsinelas ka po. Baka matapakan mo ang bubog ng baso na binasag mo. Wala akong pakialam, Gio. Nanggigigil ako sa galit. Bakit hindi ka nagsasalita, Benji? Benji! Iwan mo muna kami, Gio. Pero Tay... Sige na, Gio. Mag-uusap lang kami ng tatay mo. Sige po. Tawagin niyo na lang po ako kung may kailangan kayo. Nakalayo na ba ang anak mo? Oo, wala na siya. Pwede ka na bang magsalita? Bakit ka umiiyak dyan? Kung nabarang man ako, hayaan mo na. Anong hayaan? Naririnig mo bang sarili mo, Benji? Ayoko kayong mapahamak. Kung totoo man na nabarang ako, ipangako mo sa akin hindi ka gaganti ano man ang mangyari. Sino nga kasi sa tingin mo ang gumawa nito sa'yo? Kailangan ko pa bang gumawa ng paraan para malaman ko? Pakiusap, Luna. Huwag na huwag ka nang bumalik sa dati mong buhay. Ipangako mo sa akin. Wala akong maipapangako sa'yo kung ganyan ka. Sino nga kasi ang may gawa nito sa'yo? Sino? Ayoko mapahamak ang pamilya ko. Pabayaan mo na lang. Alam mong naiinis na ako sa'yo. Paano ko pababayaan kung buhay ang nakasalalay dito? Pabayaan mo na lang akong mamatay. May sira ka na yata sa ulo eh. Bakit kita pababayaan mamatay? Hindi ko gagawin yun. Asawa kita. Magkatuwang tayo sa lahat ng bagay. Maliit pa ang mga anak mo. Hindi namin kaya nang wala ka. Ngayon pa nga lang nakasama ka namin. Mahirap pa rin tayo. Paano pa kung wala ka na?
Patay na patay ka talaga sa akin, no? Kaya mahal na mahal kita eh. Seryoso ko, Benji ah. Nagagawa mo pang magbiro? Ikamamatay mo to. Sasabihin mo ba sa akin o ako ang gagawa ng paraan para malaman ko? Kaya pala napapanaginipan ko na may nambabarang. Totoo na pala. Pakiusap, Luna. Huwag ka nang bumalik sa pambabarang. Ayokong maligaw na naman ang landas mo. Ang tagal nating sinubukan na makabalik sa tamang paraan. Huwag mong yakaping muli ang itim na mahika. Hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ay buhay mo. Paano kami mabubuhay kung wala ka? Hindi ko pwedeng gawin ang sinasabi mo. Pababayaan kitang mamatay kahit alam ko naman kung paano ka maililigtas? Gusto mo ba akong mamatay sa konsensyang hindi kita iniligtas? Bata pang kambal natin. Kailangan ka namin, naiintindihan mo ba? Huminahon ka lang, Luna. Paano ako kakalma kung ginagalit mo ko? Sabihin mo, kilala mo ba kung sino ang posibleng gumawa nito sa'yo? May nakaalitan ka ba na hindi mo sinasabi sa akin? Kahit alam ko, hindi ko sasabihin. Sa tingin ko kilala ko na kung sino. Yung matapobreng amo mong babae. Nagkaalitan ba kayo? Ha? Hindi ah. Walang nangyaring ganun. Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo na nagkasagutan kami ng amo mo. Sinabi kong hindi ka nababalik doon. Ano? Bakit mo naman yun ginawa? Paano na ang kabuhayan natin yan? Mag-aaral na ang kambal sa susunod na pasukan. Bakit ngayon mo pa ginawa yan? Paano mo naaatim na iniinsulto ka ng mga tao? Hindi pa ba sapat sa'yo na mahirap tayo? Isang kahig isang tuka tayo, Benji. Pero kahit kailan, hindi tayo nang hamak ng mas mababa sa atin. Paano mo nasisikmura yun? Iniisip ko pa nga lang na may amo kong ganong kakitid ang utak na iinis na ako. Pasensya ka na kung hindi kita mabigyan ng magandang buhay kagaya ng kay Madam Ella. Wala akong may pagmamalaki sa'yo tapos ngayon, nagkasakit pa ako. Hindi ko gustong maging kagaya niyang kabit. Ikaw ang importante sa akin. Pero yung nararamdaman mo, hindi yan natural na sakit. Binabarang ka. Hindi ako mananahimik kung yun ang gusto mo. Hindi ko yun maibibigay, Benji. Kaya kung gusto mong hindi tayo mag-away, sabihin mo kung sino ang tao sa likod nito. Pakiusap, Luna. Ayoko nang dahil sa akin bumalik ka sa bagay na kinasusuklaman at pinandidirian mo. Gagawin ko ang lahat, Benji. Huwag ka lang mawala sa amin ng mga anak mo. Hindi ko sasabihin. Mahal, umiinit na ang ulo ko, ha? Huwag mong hintayin na ako ang kumilos. Kahit anong pilit mo, wala akong sasabihin. Nasaan ang kahon ko? Anong kahon? Yung kahon ko na lalagyan ng mga gamit ng pambabarang. Hindi ko alam. Kapag hindi mo sinabi sa akin, pupuntahan ko ang amo mo at magwawala ako ron. Tinapon ko na. Masaya ka na? Lalong sumasakit ang tiyan ko sa'yo eh. Ano? Hindi ko yun pinatapon sa'yo. Bakit mo tinapon? Ang mga ganong gamit, dapat lang na-dispatcha na. Pwede na ba tayo magpahinga, mahal? Napapagod na ako. Lalo akong nangihina sa diskusyon natin eh. Kung sinagot mo lang sana ako sa tanong ko, hindi tayo aabot sa ganito. Ma, matulog na po tayo. Umiiyak po ang kambal kakapakinig sa inyo. Sandali kaming natahimik, Miss Winnie, nang sumulpot ang aming panganay at pinahinto kami sa pagtatalo. Tsaka ko lang naalala na kinuha na nga pala niya ang mga kapatid niya sa tiyahin niya dahil namamahay doon. Sensitibo rin ang kambal ko kapag nakakarinig ng sigawan. Mabilis silang umiiyak. Pinalipas ko muna ang gabing yon. Pero isang gabi ay hindi ko na napigilan at pumunta ako sa kwarto na iniimbakan namin ng mga lumang gamit. Sinubukan kong magritual. Nay! Anak ng kamote! Ano ka ba naman, Gio? Bakit nandito ka? Anong ginagawa niyo? Itong tatay mo kasi matigas ang ulo. Sa kanya ka talaga nagmana eh. Ano pong gagawin niyo? Susubukan kong magritual para malaman ko kung sino ang bumarang sa tatay mo. Alam ko naman gawin yun eh, kahit wala pa sa akin ang itim na libro. Pwede po ba akong manood? Anak, alam kong alam mo ang lihim ng pamilya natin.
pero hindi ko gustong gayahin mo ko. Ito ang nakaraan na ayaw ko na sanang balikan pa. Pero sa panahong ito, kakailanganin natin. Hindi naman po kita gagayahin. Gusto ko lang pong malaman kung sino ang gumawa nito kay tatay. Maaasahan ko bang sagot mong yan? Pinapangako mo bang hindi mo ito gagawin kahit kailan? Opo, pangako. Sige, nakikita mo ba mga itim na kandilang sinindihan ko para magkorting tatsulok? Mahalaga yan sa orasyon. Itong planggana na may tubig ang magsisilbing salamin natin sa itsura ng nambarang sa tatay mo. Paano niyo po yun gagawin? Para lang akong nagtatawas, anak. Mag-oorasyon ako at ipapatak ko ang luha ng kandila sa plangganang may tubig. Lumayo ka ng konti at sisimulan ko ng orasyon. Opo. Sinimulan ko na kagad ang balak kong alamin ang katotohanan sa pamamagitan ng dati kong gawain. Habang sinasambit ang orasyon sa ibang lengguwahe, pinapatak ko naman sa tubig ang luha ng kandilang itim na parang nagtatawas lang ako. Nang matapos ay kinuha ko ang naipong kandila sa ibabaw ng tubig. Dahil isa akong dating mambabarang, kitang-kita ko ang imahe ng amo ni Benji na walang iba kundi si Madam Ella. Hindi ako kagad nakakilos nang makita ko na may nakakatakot na nilalang sa kanyang likuran. Nakataklob siya ng maitim na tela at namumula ang mga mata. Ang mga kuko niya ay singtulis ng patalim. Matatalas tignan ang kanyang mga ngipin. Nakatingin siya sa akin. Kahit madilim ay naaaninag ko pa rin ang nakakakilabot na pagngisi ng nilalang na yon. Kaya naman matinding panginginig ang naranasan ko noon. Nay, anong nakita niyo? Kilala ko na kung sinong demonyang gumawa nito sa ama mo. Sino po? Pero may kakaibang nilalang sa likod ng babae. Pakiramdam ko ay makapangyarihang nilalang ito. Nakatingin siya sa akin. Nay, ayos lang po kayo. Hindi ako makagalaw, Gio. Pakiramdam ko sinasakal ako ng nilalang. Malakas ang mambabarang na ito. Ano po ang pwede kong gawin? Kaya ko na ito. Ah! Ano yun? May lumagabog sa kusina. Si tatay, pupuntahan ko lang po siya. Tulungan mo, dali. Habang nakikipaglabanan ako sa nilalang na ginagamit ang isip ko upang talunin ako, ay nagawa kong kumalas mula sa matutulis niyang kuko at sa nanlilisik niyang mga mata. Naglaho ang nilalang sa paligid na ako lamang ang nakakakita. Wala na akong inaksayang panahon at pinuntahan ang aking asawa. Nakita ko siyang nakabulagta sa sahig. Walang malay pero may lumalabas na malapot na likido sa kanyang bibig. Benji! Benji! Naabutan ko siyang nakahiga na po dito sa sala, Nay. Benji! Demonyo talagang may gawa nito sa'yo! Gio, tawagin mo si Kapitan! Halo-halo ang emosyon na nararamdaman ko noon, Miss Winnie. Lungkot, galit, pagsisisi at takot. Hindi ko alam ang gagawin ko kung sakaling mawala ang aking asawa. Kasama si Kapitan ay sinugod namin si Benji sa ospital. Doon ko nalaman na na-stroke na pala siya. Kalahati ng katawan niya ang hindi na makakilos at matinding gamutan ang kakailanganin maging medisina para lang maging maayos siya. Naaawa na ako kay Benji. Hindi naman siya masamang tao para maranasan ng ganitong problema. Salamat, Kapitan Isko, at nandyan ka sa tuwing kailangan kong itakbo si Benji sa ospital. Walang problema. Hindi na rin naman kayo iba sa amin. Napakabait at masayahing tao ni Benji kaya lahat ng tao ganun din ang balik sa kanya. Anong sabi ng doktor? Pwede na raw ba siyang umuwi? Pwede naman kung gugustuhin namin. Pinaaalalahanan lang kami ng mga pwedeng gawin para matulungan siya. May pag-asa pa raw siyang makabalik sa dati dahil mild stroke lang naman daw ang nangyari. Mabuti naman. Sa awa ng Diyos malalagpasan niyo rin ito. Sasamahan kita sa counter. Nakakuha kami ng assistance kay Gobernur kaya kaunting halaga na lang ang babayaran natin. Huwag ka mag-alala. Yung kaunting halaga na yun babayaran ko na. Kap, maraming salamat talaga ha. Hindi ko alam kung paano ko tatanaw ng utang na loob sa inyo. Hindi mo kailangan gawin yun. Ang mahalaga sa amin ay buhay ng tao. Sa totoo lang gusto kong magwala sa loob ng ospital pero pinigil ko dahil ayokong gumawa ng iskandalo.
Kung hindi lang ako mapapahamak, sinugod ko na ang amo ni Benji at sinaktan ito. Pero sa mata ng tao at ng batas, wala akong ebidensya at matibay na dahilan para lusubin siya. Hindi ko naman pwedeng sabihin na siya ang nakita kong lumabas sa pagtatawas ko. Nay, tulog na po ba si tatay? Oo, nakatulog na siya. Tapos ko na rin siyang punasan. Ilang araw na pong may sakit si tatay. Kailan kaya siya gagaling? Hindi ko alam eh. Napapagod na nga rin ako eh. Alam kong kahit hindi mo sabihin ay napapagod ka na rin. Pasensya ka na anak ha. Ayos lang po, Nay. Para kay tatay gagawin ko. Salamat sa pangunawa. Nay, sino po ba ang lumabas sa pagtatawas mo? Sino po ang sumasalbahe kay tatay? Hindi ko pwedeng sabihin anak eh. Ayaw din ng tatay mo na may gawin ako sa taong yun. Nagsiga ka na ba ng mga tuyong dahon ng saging? Lagpas 6:00 na eh. Opo, Nay. Nagawa ko na po. Mabuti. Ano pong pinahid mo kay tatay? Nagpakulo ako ng luya at yun ang ipampapahid ko. Nailagay mo na ba mga dinikdik na bawang sa may pintuan? Nagawa ko na rin po. Sige, salamat. Matulog ka na anak. Nay, naiisip ko lang po. Kung hindi siya gumagaling sa pagpapa-ospital at sa paglalagay natin ng mga pangontra sa katawan niya at sa bahay natin, bakit po kaya hindi niyo na lang ibalik ang barang sa gumawa nun? Gio, hindi ba naroon ka nung sabihin ng tatay mo na wag kong gawin yon? Kaysa naman po ganito ang nangyayari sa kanya. Ilang araw na siyang sumusuka ng kung ano-ano. Pero magagalit ang tatay mo sa akin. Ito po, Nay. Anong laman ng kahon na ito? Gamit po sa pambabarang. Ano? Saan mo ito nakuha? Yan po ang ilan sa mga gamit ni Lola sa pambabarang. Dinala ko po yan dahil gusto niyang ipasa sa akin ang kaalaman niya. Gio, hindi kita papayagang gawin yon. Alam ko po, hindi ko na rin naman po gustong gawin. Ayoko rin pong makasakit ng ibang tao. Oo nga, nandito pang librong itim. Alam ko pong masama ang gumanti, pero wala pong kasalanan si tatay. Bakit kailangan siyang maparusahan? Matulog ka na. Bakit po? Matulog ka na. Hindi ko ibabalik ito sa'yo kung yan ang sunod mong itatanong. Delikado ito, Gio. Huwag mong dungisan ang sarili mong kamay. Pinagmasdan ko ang kahon na binigay ni Gio, Miss Winnie. Tinignan kong muli si Benji na hirap huminga. Dala ng bugso ng damdamin, bumalik ako sa kwartong ginawa na naming bodega at nagsimulang magritual. Punong-puno ang damdamin ko ng inis at galit at habang ginagawa ko yun, wala akong naisip kundi ang ibalik ang lahat ng ginawa niya kay Benji. Ilang araw kong ginagawa ang ritual. May mga araw na humihina ako pero wala na akong pakialam. Kaya nga lang ay napapansin ko na lalong lumalala ang sakit niya. Diyos ko, mahal, lalong lumalala ang sakit mo. Pati mga kinakain mo, sinusuka mo na. Kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig mo. Hindi ko na rin makita ang mukha mo. Manas na manas na. Namimiss mo lang siguro ang gwapo kong mukha eh. Yun lang naman ang habol mo sa akin eh. Sira ulo ka? Nagagawa mo pang magbiro sa ganitong sitwasyon? Nakakainis ka na talaga. Kung yun ang habol ko sa'yo, edi sana iniwan na kita noon pa. Ikaw naman masyado kang seryoso. Paanong hindi ako magseseryoso? Seryosong bagay ito. Tinupad mo ba ang pangako mo sa akin? Wala akong natatandaan na may pinangako ako. Na hindi ka gaganti sa kung sino ang gumawa sa akin ito. Oh, bakit hindi ka makasagot, Luna? May ginawa ka ba? Wala. Huwag ka nang magsalita ng magsalita. Baka mapagod ka. Ito, tubig. Uminom ka muna. Ayoko. Isusuka ko lang din yan. Sayang ang tubig. Bakit ka manghihinayang sa tubig? Mas mahalaga ang buhay. Sira ulo ka talagang mag-isip. Hindi ko kakayanin kung may mangyari man sa'yo dahil sa itim na mahi ka na yan. Anong gusto mong gawin ko? Hindi ko na alam ang gagawin. Luna, wala kang dapat gawin kundi… Benji, may nakikita akong anino ng insekto papalapit sa'yo. Para siyang alupihan. Pumapasok na siya sa loob mo. Naku, pati insekto gusto ko.
Ano nang gagawin ko niyan? Umayos ka nga, Benji. Naiinis na ako sa'yo. Pasensya na. Halos hindi ko na makita ang kagandahan mo dahil sa namamaga akong mukha. Pasensya ka na. Halos hindi ko makita kung umiiyak ka ba o ano. Lalo akong naiinis at nagagalit. Kilala ko kung sino ang gumawa nito sa'yo pero wala akong magawa. Hindi ka tumupad sa pangako mo, Luna. Bumalik ka na naman sa pambabarang. Hindi ba sabi ko na wag na? Bakit sa tingin mo ginagawa niya ito? May pinag-awayan ba kayo? Hindi ba sabi ko wag ka ng mambarang? Bakit ang tigas ng ulo mo? Huwag mong ibahin ang usapan. Galit na ako. Iba akong magalit, Benji. Alam mo yan. Sasabihin mo ba o ako ang pupunta ron para itanong? Ang sakit ng tiyan ko. Naninigas. Huwag mo namang iagis ang timba. Diyan ako sumusuki. Matigas ka talaga? Sige, panoorin mo ko. Dito ako magri-ritual sa harapan mo. Kahit ikamatay ko pa ang gagawin ko para lang mapatay ang babaeng yon. Wag, pakiusap, wag. Hindi ako papayag na sirain mo ang buhay mo nang dahil sa akin. Mamili ka, Benji. Pare-parehas tayong mamamatay o sasagutin mo ang mga tanong ko. Ano pang mga gusto mong sipain ko? Kapag hindi ka nagsabi ng totoo, pupuntahan ko talaga siya at bahala na kung anong magawa ko. Ikukwento ko na sa'yo. Hindi ko alam kung ito ang dahilan kung bakit niya ginawa sa akin to. Pero noon pa man, may hinala na ako sa kanya na marunong siya ng itim na mahika. Ang usap-usapan nga pinagbili niya na ang kaluluwa sa hari ng kadiliman para lang makaangat sa buhay. Bakit ikaw ang binarang niya? Bakit ikaw lang? Tanda mo ba nung pumunta ako sa mansyon nila para kumuha ng supply ng pagkain? Nakita ko siyang kahalikan ng driver niya. Pinakilala niyang pinsan niya yon. Nang makita ko yon, pinagbanta nila akong kung magsusumbong ako sa asawa niya, papatayin niya ang pamilya ko. Ang sama ng ugali ng bruhildang yun? Nagawa ka niyang pagbantaan? Pero hindi ka naman nagsumbong. Bakit binarang ka pa rin niya? Di ko alam. Masaya ka na ba na alam mo na ang dahilan? Ipangako mo sa akin, Luna, na wala kang gagawing iba. Ngayong sinabi mo, lalo akong nagngingit-ngit. Para sa mga anak mo, itigil mo na ang paghihiganti. Sa tingin ko, hindi rin naman tumatalab kung nagre-ritual ka dahil bumabalik lang sa akin ang sakit Lalo lang akong lumalala. Pasensya ka na. Pasensya na talaga. Napakahina ako. Hindi ka mahina. Sadyang malakas lang siya. May malakas siyang kasamang nilalang. Sa tuwing ginagawa ko ang ritual, kapag natutulog ako ay sinasakal niya ako sa panaginip. Hindi pwedeng dalawa tayong mamatay. Kailangan may isang maiiwan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Gagaling ka, pinapangako ko. Kung minsan, mahal, may mga laban na kailangan nating isuko. Hindi totoo yan. Dapat palagi tayong lumalaban. Kunin mo ang libro sa ilalim ng unan ko. Libro? Nagbabasa ka na pala. Yan ang pinakamagandang libro na nakita ko sa buong buhay ko. Biblia ito Ito ang naiisip kong gawin. Gabi-gabi sinisilip ko ito upang magbasa. Ngayong hindi na ako makakita ng maayos, pwede bang ikaw magbasa para sa akin? Ayoko, hindi ko kayang magbasa nito. Bakit naman? Dahil makasalanan ako, hindi na niya ako kailanman tatanggapin. Hindi totoo yan. Ang pinakamabisang panlaban sa mga ganitong sitwasyon ay ang panalangin at tiwala sa Panginoon. Kung hindi tumatalabang yung pambabarang, ito ang pinakamagandang solusyon. Pero... Huwag mong isipin na hindi ka niya patatawarin at tatanggapin. Sa loob ng ilang taong nagsama tayo, nakalimutan mo na bang siya ang dahilan kung bakit ka tumalikod noon? Hindi ko na alam ang gagawin. Masyado na akong tuliro. Pakibasa naman yung unang verse na nakita mo. Seryoso ka ba? Oo,
para sa akin, pakiusap. Romans 12 verse 19. Mga minamahal, huwag kayong maghihigante. Ipaubaya ninyo yon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihigante, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Nakita mo na, tamang-tama yan sa pinagdadaanan natin, Luna. Pero Benji… Huwag ka nang mag-isip ng kung ano. Bukas, gusto ko sanang dalhin mo ako sa simbahan. Seryoso ba yan? Hindi ka ba nagbibiro lang? Hindi. Humingi ka ulit ng tulong kay Kapitan. Mabait naman yon. Hindi ka nun tatanggihan na tulungan lang tayong makapunta sa simbahan. Pero lumalala ng sakit mo, kung ano-ano nang sinusuka mo. Kung hindi ko kaya, pwede bang ikaw na lang? Ha? Hindi ko kaya. Kaya mo yan. Paano ka? Hindi kita pwedeng iwan. Ipatawag mo uli si Tia para bantayan ako. Kumuha ka ng holy water sa simbahan. Huwag mong kalimutang magdasal at isuko ang lahat sa kanya. Para sa akin, Luna. Gawin mo. Sige, bukas na bukas din ay pupunta ako. Ang sakit na naman ang tiyan ko! Kukuha ko ng panibagong timba. Sandali lang. Tay, lumalala na ang sakit nyo. May maliliit na uod at bulate na ang suka nyo. Umupo ka po saglit. Huwag mo akong hawakan! Benji, bakit mo naman siya sinuntok? Nangihina na nga ang katawan mo eh. Tay, ano na naman po bang ginawa ko? Bakit mo sinabi yun? Ang ano po? Ang sabihin sa nanay mong gumanti sa barang. Nasisiraan ka na ba? Benji, huminahon ka. Humihina na ang katawan mo. Diyos ko po, sinusuka mo na rin ang mga buhangin na may kasamang lupa. Napakasama niyang talaga. Baliwala ito. Pero mas masakit ang ginawa mo, Gio. Paano ko mapahamak ang nanay mo sa pambubuyo mo sa kanya? At ano pong gusto niyong gawin ko? Sa tingin niyo po ba natutuwa kami makita ang kalagayan niyong yan? Sinong anak ang matutuwa, Tay? Kung gumamit sila ng dahas, dapat tayo rin. Tama na, Gio. May sakit ang ama mo. Tumigil ka na nga. Bahala na po kayo riyan. Bakit ba ako nagkapamilya ng ganito? Gio! Gio! Anak! Bumalik ka rito! Nahati ang damdamin ko noon, Miss Winnie. Nahati sa dalawang lalaki sa buhay ko. Hindi ko masisisi si Benji sa ginawa niya, pero hindi ko rin naman masisi si Gio. 2 araw na hindi umuwi ang anak ko, kaya hindi ko kagad nasunod ang gusto ni Benji. Nang umuwi na si Gio, ay nakagawa na ako ng paraan para pumunta sa simbahan. Habang nagdarasal ay napansin ko ang amo ni Benji. Sinundan ko siya palabas ng simbahan matapos kong manghingi ng holy water. 1 litro na ang hiningi ko. Aba, nagsisimba rin pala mga demonyo. Paano ka nakapasok sa loob? Excuse me? Sino ka nga uli? Ikaw yung pulubing asawa ni Benji. Oo, kilala mo pa pala ang asawa ko. Yung binabarang mo dahil nalaman ang sikreto mo. Nasaan ang asawa mo? Meron kasi kong sasabihin sa kanya. Anong sasabihin mo? Na isa kang mambabarang. Nakakatawa ka naman. Kung ano-ano na lang ang naiisip mo. Kailangan mo ba ng pera? Mukhang gagawin mong lahat para lang makapanlimos. Dito ka talaga tumatambay sa simbahan? Ikaw nga mabuti hindi ka nasusunog. Ito ba yung driver mo na pinsan mo ko, no? Una sa lahat, wala akong alam sa sinasabi mo. At kung binabarang man ang asawa mo, baka karma niya na yon. Walang yaka? Kung wala lang tayo sa tapat ng simbahan, baka nakalbo na kita. Subukan mo, baka lalo kang karmahin sa ginagawa mo. Maghintay ka lang, ikaw ang babagsak sa ating dalawa. Nakakatawa ka talaga. Kung ano-ano nang naiisip mo. Kung ako sa'yo, dalhin mo na siya sa Diyos mo. Yun ay kung panigan ka niya. Naniniwala ako sa Panginoon. Matagal ko nang tinalikuran ng masamang gawain. Oh, kaya ba kinukontra at pinipilit mong ibalik ang barang sa akin? Pwes hindi ka tatalab. Mas makapangyarihan ako.
Yun ang pagkakamali na hindi ko nagagawin. Hindi ako kagaya mo na gagawin ng lahat kahit na makapanakit pa ng kapwa, wag lang bumalik sa lusak. Isa kang duwag. Duwag? Ha? Duwag na hindi kayang lumaban ng patas at inaasa sa itim na mahika ang lahat. Nakakaawa ka. Ikaw ang pinakamababa sa ating dalawa. Nagsulat ako para ibigay sa asawa mo. Tignan na lang natin kung anong gagawin niya sa'yo. Siraulo kang babae ka? Kakalbuhin kita! Bitiwan mo ang buhok ko! Wala kang respeto sa simbahan? Nasa tapat tayo! Wala akong pakialam! Hindi yan tatalab sa akin! Akala mo kung sino ka? Mas makapangyarihan ako sa'yo! Tanging ang Diyos lang ang makapangyarihan. Hindi ako papayag na sirain mo siya sa harap ng tahanan niya. Akala mo hindi ako gaganti ano? Aray! Ah! Tinatablan ka pala ng holy water. Akalain mo yun? Siraulo ka? Sige ano, laban tayo. Halika rito malayo sa simbahan. Aray, ano ba? Huwag mo akong kaladkarin. Ito, holy water, laklakin mo. Sa tindi ng galit ko, Miss Winnie, bala kong ipaubos sa kanya ang 1 litro ng holy water. Hindi ko alam kung paano siya nakakapasok ng simbahan nang hindi man lang siya napapaso. Dahil ako, hirap na hirap akong pumasok. Nilabanan ko lang at sinamahan ng dasal. Hindi pa sana kami hihinto kung hindi lumapit ang driver niya at itinakas siyang palayo. Simula nang mangyari yon ay lalong lumala ang sakit ng aking asawa. Pero patuloy niyang sinasabi sa akin na huwag maghiganti. Halika na, susuotan kita ng damit. Tay, kaya niyo na po bang tumayo? Alalayan mo anak. Tay? Namamanas na ang buong katawan mo. Tay, sorry kung nasasagot-sagot kita palagi. Lumaban ka, Tay. Lilipas din to. Kaya mo yan. Bumangon ka na. Lalanggasin ko pang mga sugat mo at hahaplasan ko pa ng langis ang tiyan mo para naman hindi sumobrang sakit. Nay, sumuko na naman siya. Ang dami pong buhangin at lupa, Nay. Hindi na ba talaga siya gagaling? May mga insekto pa at uod. Tao po! Luna! Si Kapitan Isko ito! Hagurin mo muna ang likuran ng tatay mo ha. Pagbubuksan ko lang si Kapitan. Opo, Nay. Magandang hapon, Luna. Magandang hapon din po, Kapitan Isko. Ano pong sa atin? Gusto ko lang sanang kumustahin si Benji. Magaling na ba siya? Hindi pa nga po, Kapitan eh. Lalo nga pong lumala ang sakit niya. Pwede ko ba siyang makita o meron ba kami pwedeng maitulong sa inyong mag-asawa? Nagtatanong kasi ang staff ni Gobernur kung may progreso raw ba ang pasyente. Kapitan, papayagan kitang makita siya pero wag niyo sanang ipagsasabi sa iba at wag sana kayong magulat. Walang problema. Nire-respeto ko naman ang desisyon mo. Hindi na kayo iba sa akin. Salamat po. Pasok po kayo. Ngayon na lang uli ako nakapasok sa bahay ninyo. Palaging sa labas lang eh. Pasensya na po kayo. Palagi kasing magulo ang bahay namin eh. Ikaw naman, wala yun. Kahit sa amin naman, magulo rin. Benji, may bisita ka. Tay, higa lang kita. Magmamano lang po ako. Mano po, Kapitan Isko. Kawaan ka ng Diyos. Diyos mio! Benji, ano nangyari sa'yo? Maaaring magtakip po kayo ng ilong kung meron po kayong pantakip. Bakit ganyan ang amoy niya? Masyadong lumala ang sakit niya. Nakakakita pa ba siya? Sa sobrang manas ng katawan niya, hirap na siyang makakita. Kahit makapagsalita ay hirap na rin dahil na rin sa mga sugat niya sa bibig. Bakit ngayon mo lang sinabi ito? Dali na natin siya sa ospital. Benji, kaya mo pa bang maglakad? Ayaw na niyang magpadala sa ospital dahil hindi naman makikita ng mga doktor ang tunay na dahilan ng pagkakasakit niya. Imposible. Di kalidad na mga aparato ngayon dahil sa siyensya. Imposibleng hindi nila makita maliban na lang kung nakulam, nabarang o naengkanto siya. Teka, huwag mo sabihin gawa ito ng masamang tao. Hinala namin na nabarang siya. Nalinti ka na. Bakit hindi mo dinala sa albularyo, Luna? Hinayaan mong lumala ng ganito.
Ayaw niyang gamutin siya. Ayaw niyang maghiganti sa gumawa nito sa kanya. Ano? May mga kagaya pa pala ninyong hindi gumaganti sa panahon na ito. Benji, ipapaalala ko lang na hindi ka santo at hindi dapat nila ginagawa ito sa'yo. Kaya kay naapi kasi nagpapaapi ka. Hindi ko na ho alam ang gagawin, Kapitan. Natutuliro na rin kami. Madali kayo, bihisan niyo siya. Uuwi lang ako para kunin ang sasakyan at humingi ng tulong para mabuhat siya. Saan ho tayo pupunta, Kapitan? May kakilala akong magaling na albularyo. Dali na natin siya ron. Pero... Luna, huwag nang matigas ang ulo. Ayaw niyang dalhin siya sa albularyo. Luna naman, titiisin mo na lang bang makitang naghihirap ang asawa mo sa ganyang sitwasyon? Hindi ko nga po matiis eh. E di bilisan mo na at baka maabutan tayo ng gabi. Nang hapon na yun ay nagmadali kaming nag-asikaso para dalhin si Benji sa albularyo. Marami ang tumulong para buhatin siya at nahihiya ako noon dahil masangsang na ang amoy ng asawa ko. Pagkarating namin ay kaagad na nagritual ang albularyo pero bigo siyang malabanan ang mambabarang. Masyado raw itong malakas at sinabi pa ng albularyo na kahit ako ay hindi ko maghagawang labanan yun. Sa huli ay wala rin nangyari sa lakad namin. Dinasalan lang siya at binigyan ng bagay na maaaring makabawas sa sakit na nararamdaman niya. Pasensya ka na, Luna. Kahit ang kilala kong albularyo ay walang nagawa. Ayos lang po, Kapitan. Nagpapasalamat po ako sa pagtulong ninyo sa amin. Malaking bagay na po yun. Magpapadala ako ng kaunting groceries para may makain kayo habang hindi pa siya gumagaling. Tiwala lang, Luna. Gagaling siya. Hindi ko po alam kung paano kita mapapasalamatan, Kap. Sobra-sobra na ang itinulong ninyo. Ilang beses ko bang sasabihin na walang problema at hindi na kayo iba sa akin? Nandito ako sa posisyon ko dahil sa inyo. Nandyan ka kasi nararapat ka sa posisyon na yan, Kapitan. May tanong ako, Luna. Sino bang nambarang kay Benji? Hindi kasi sinabi sa atin kung sino. Ang sabi lang kilala mo na raw. Hindi rin naman sinabi sa akin ng albularyo dahil ayaw niyang makialam. Pasensya na, Kap, pero bilin kasi ni Benji ay wala sanang makaalam. O sige, hindi na kita pipilitin. Salamat po sa pangunawa. Alam mo, mabait talaga si Benji. Kasi tignan mo, ganyan na ang lagay niya pero nagagawa niya pa rin magpatawad at huwag gumanti. Kung ako yan at alam ko kung sino, baka sinugod ko na yan. Ganoon niya nga po ako kamahal. Ha? Oo, ganon nga siguro. Uwi na po tayo. Malamang ay naiinip na si Benji. Sandali. Magtatawag ako ng tutulong magbuhat sa kanya. Kaya niya pa namang maglakad. Aalalayan ko na lang. Nakakahiya rin kasi. Alam kong nandidiri na sila sa itsura ni Benji. Sige, pagtulungan na lang natin siya. Hindi ako mandidiri kay Benji. Halika na. Alalayan na natin. Mahal, dahan-dahan lang ang hakbang natin ha. Sundan mo lang ako. Kapag sinabi kong kaliwa, kaliwang paa mo ang ihahakbang mo ha. Kapag kanan, kanang paa ha. Sige, tara na. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Oh, malapit na tayo. Ayan, sa wakas nakapasok ka na rin sa kotse. Ang galing mo. Luna. Sandali lang, Kapitan. May sinasabi si Benji. Benji? Ano yun? Simbahan. Ano? Pasensya na, hindi kita marinig. Simbahan. Simbahan? Ano raw ang sinabi niya? Simbahan daw po, Kapitan. Simbahan? Walang problema. May madadaanan tayo simbahan. Pwede tayong tumigil. Narinig mo yun, Benji? Dadaan tayo ron. Tatakpan ko lang ang katawan mo, ha? Baka kasi matakot yung mga taong makakakita sa'yo. Hindi kita ikinakahiya kung yun ang iniisip mo, ha? Kailangan lang natin na hindi makaagaw ng pansin nila. Sumakay ka na, Luna, para makapagpahinga na rin kayo pagkatapos.
Kahit nahihirapan ay sinamahan ko si Benji sa simbahan. Umupo kaming 3 sa bandang dulo. Mabuti na lang at wala masyadong nagsisimba ng huling misa at patapos na rin kaya hindi kami masyadong napansin ng mga tao. Sa totoo lang ay para akong sinisilaban sa loob ng simbahan pero pinilit ko lang para sa asawa ko at para yakapin ang pagbabalik loob ko sa kanya. Pero sa dami ng pait at sakit, parang hindi ko mahanap ang aking sarili. Tapos na ang misa. Hintayin muna nating umalis sila bago tayo lumabas. Tama, huwag tayong makipagsabayan sa kanila. Ngayon lang ba kayo nakapagsimba rito? Hindi po, Kapitan. Nung unang dating namin dito, naging tagapagsilbi ako sa simbahan ng ilang taon hanggang sa muli akong mabuntis kaya tumigil ako. At siya naman ay walang day off na binibigay ang kanyang amo kaya hindi na kami nakabalik dito. Sa tingin ko, ito na ang tamang panahon para magbalik loob kayo. Alam niyo ba, Kap? Pinahiran ko siya ng holy water. Palagi akong bumibisita sa simbahan na ito para manghingi. Ang kaso, parang hindi rin tumatalab eh. Huwag kang ganyan, Luna. Hindi ko kine-question ang pagpunta mo sa simbahan, ha? Pero baliwala ang holy water kung wala kang pananampalataya. Tandaan mo, siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Mabuti at naisip ni Benji na dumaan dito para naman makapagpasalamat tayo sa kanya. Pero Kapitan, bakit hindi ko siya maramdaman? Huwag mo siyang hanapin sa lugar. Hanapin mo siya sa puso mo. Hindi ba't naglingkod ka noon sa simbahan? Bakit parang hindi mo alam? Sa nakikita ko ngayon, nawawalan na ako ng pag-asa. Gusto ko nang matapos ito, Kap. Gusto ko nang makitang muli ang ngiti ng asawa ko, ang biruan namin, ang tawanan at ang mga pagbabangayan namin minsan sa isa't isa. Kahit hindi masyadong makapagsalita si Benji, alam kong may dahilan siya kung bakit dinala ka niya rito. Totoo ba yun, Benji? May dahilan ka para papuntahin ako rito? Uy, tumango siya. Ha? Nadinig ko yun, Benji. Tama. Magsisi tayo sa mga kasalanan natin. Taimtim tayong magdasal para gumaling ka na, ha? Gusto mo akong magsisi? Bakit? Anong meron sa dibdib ko? Bakit tinuturo mo? Mahal ka niya. Pagkasabi nun ni Benji ay tuluyan na akong napaluhod at umiyak, Miss Winnie. Lahat ng galit ko ay nawala at napalitan ng pagsisisi. Paulit-ulit akong nagbigkas ng panalangin at sana ay tanggapin niya akong muli bilang tagasunod. Ibinuhos ko na sa kanya ang lahat ng sakit na nararamdaman ko at problemang aking pinapasan. Humingi rin ako ng gabay at hiniling na sana maawa siya sa aking asawa, na sana ay hipuin niya at iparamdam na totoong nandyan siya sa mga taong kailangan siya. Matapos naming magdasal ng taimtim, umuwi na rin kami at dala ko ang buong pagtitiwala at pananampalataya. Lumipas ang mga araw at unti-unting bumuti ang kalagayan ng asawa ko. Hanggang sa isang araw, nagising ako sa amoy ng ginisang bawang at sibuyas. Ang bango ah. Parang may nagluluto. Baka nagluluto si Gio. Gio? Anong niluluto mo riyan? Mukhang masarap pa. Teka, bakit wala si... Gio? Ang tatay mo nawawala! Nay, ano po? Hanapin mo ang tatay mo! Saan nagpunta yun? Imposibleng makalayo yun! Nay, alam kong hindi ka maniniwala pero... Tagal mo magising. Tulog mantika ka talaga, mahal. Benji? Sinadya ko talagang gisay ng bawang at sibuyas. Alam kong babangon ka kapag naamoy mo eh. Sandali, panaginip ba ito? Sampalin mo nga ako. Sige Nay, ako po gagawa. Hoy, loko kang bata ka, manang-mana ka sa tatay mo. Hindi ka nananaginip, mahal. Pero kailan lang? Nagising na lang ako na magaling na ako eh. Itinulog ko lang, gumaling na ako kaagad. Pero paanong... Dahil
Hindi niya tayo pinababayaan. Payakap nga ako. Namiss kitang yakapin eh. Nakakadiri kayong pagmasdan. Ano ba yan? Hindi ako makapaniwala. Magaling ka na. Salamat sa Diyos. Salamat, mahala, at nakinig ka sa akin. Alam kong tumigas na ang puso mo dahil sa mga kalbaryong sinapit natin. Pero hindi ka bumitaw. Hindi mo ko iniwanan. Kahit kailan hindi kita iiwan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagbago at napabuti. Ikaw ang biyaya sa akin ng may kapal kasama ng ating mga anak. Nang araw na yon ay grabe ang pagluha ko, Miss Winnie. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa tuwa at pasasalamat sa may kapal. May mga bakas pa rin ng sugat, pasa at medyo namamaga pa rin ang katawan niya. Pero nakakapagsalita na siya at nakakapaglakad na kahit papaano. Habang si Ella, nabalitaan naming nahuli na siya ng asawa niya na may kabit. Naghiwalay sila, pinalayas sa mansyon at sa hindi inaasahan habang nagbabiyahe raw palayo si Ella sa kanyang asawa kasama ang kalaguyo nitong driver ay nabundol sila ng rumaragasang truck. Sabi ni Kapitan Isko ay kalunos-lunos ang itsura ng babae dahil sa nangyari. Samantalang kami ay wala namang galit sa kanya. Napatawad na namin siya bago pa man siya maaksidente. Masarap palang mabuhay ng walang tinatanim na galit, Miss Winnie. Sana sa mga nakikinig, ugaliin din nating magpatawad kahit kaano pa kasakit ang nangyari. Dahil sa huli, ang taong marunong magpatawad ang siyang kinalulugdan ng Diyos. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat. Ang masasabi ko lang din, sa kahit na anong pagsubok sa buhay, kumapit lang tayo sa Kanya. Hindi po natutulog ang Diyos at nakikinig po siya sa bawat daing ng mga taong may matibay na pananalig sa Kanya. Hanggang dito na lang po, more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Luna. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.